Breaking news mga kababayan. Naku po, magugulat po kayo dito. Pampilo Lacson at Tito Soto wala nang balak at hindi na interesado buksan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Tuluyan ng binasura. Hindi na itutuloy. Totoo kaya ito mga kababayan? Dito po, aamin po si Tito Lacson at si Ping Lacson. Totoo kaya mga kababayan na hindi na itutuloy ang investigasyon? Nasayang lahat ang pinaghirapan ni Senador Marcoleta. Tuluyan ng ibabasura. Totoo kaya ito? Ito kasi yung mga sinasabi sa social media. Wala ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga papalitan na sila. Hala ka! Papalitan na sila bilang Senate President at Chairman ng Blue Ribbon Committee. Mga sibak na daw. Totoo kaya ito? Ito po, aamin po si Senador Panfilo Lacson kung ano ang katotohanan. Pakinggan po natin mga kababayan. Totoo ba na basura na talaga? Wala ng Blue Ribbon Committee. Suspendido na. Hindi na balak ituloy. Ito po ang katotohanan. Maririnig po natin kay Panfilo Lacson. Ito po. Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga. Isa, Nimpa, magandang umaga sa atin lahat. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may ubot sipon si Senator. Opo. Senator, ito po, kaagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Mga kababayan, marami pong lumalabas na mga pirma po ni Espera na kapareho ng kanyang mga pirma. So ibig sabihin mga kababayan, marami pong mga lumalabas na dokumento na yung pirma kay Gutesa at yung pirma sa ibang mga naging kliyente or nagpagawa ng affidavit of loss or affidavit para sa kanyang salaysay ay kapareho. Kaya sinasabi nila na itong abogado ng Espera na ito nagsisinungaling at binago po yung pirma. So ngayon, sinasabi po ni Senador Ping Lacson, pinapaimbestigahan yung issue na ito. Hanggang ngayon mga kababayan, gusto po nilang i-discredit itong si Senador Marcoleta at itong si Gutesa na nagloloko at falsipikado at hindi kapanipaniwala at kakaiba ang mga kinikilos, tila hindi legit, tila nagsisinungaling. Ito po yung gusto nilang palabasin. Kaya nila itinigil po itong investigasyon para daw gumawa ng script. Ito po ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na future senador. Halaka! Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera. Kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that,
tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, Mhm. may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Mhm. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig Aha. sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige di postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So, Ayan mga kababayan, so lumalabas dito, pinospon muna ni Senador Ping Lacson. Pero yung iba yung hinala mga kababayan. So i-check po natin itong sinasabi nila na talagang pinending po nila para magkaroon ng, alam nyo na mga kababayan, bakit nila pinospon ito? 'Di ba? Bakit po nila sinuspindi na hindi natin alam kung kailan nila itutuloy? Ito po yung balita po sa FB, mga kababayan. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ha. Para po malaman nyo po na talagang merong kakaibang kilos ang mga school bukol dito para ginagawa na namang sarswela na tila tila panloloko ang ginagawa nila. Ito yung mga komento po mga kababayan na tila may nangyayaring script. Ito po yung mga komento. Oh. Flood control, blue ribbon hearing, sinuspindi. Bakit? Diba? Ito yung mga sabi. Ayusin mo na script. Dapat araw-arawin na yan. Dahil kailangan po ito matapos kapag gawa na yung ginagawa sa Ilocos Norte na overtime hanggang gabi. Halaka, mga kababayan. Kaya pala, marami palang ghost project sa Ilocos Norte. Ito yung sinasabi po ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Halaka, may script palang nangyayari. Kaya pala tinigil ang flood control blue ribbon hearing. Kasi nga, merong make-up na naman na ginagawa. Alaka, ito po yung mga komento. Nako po, nakakagimbal po ito mga kababayan. Ito po mga sinasabi ng mga komento. Ito po mga kababayan. Ito po, pumapapel na naman. Attorney para makatakas ang kurakot kaya suspended ang hearing. Yang si Lacson nagbago ang estilo. Dati makamasa, ngayon nag-iba na. One-sided na. Dahil scripted na mga ginagawa. Kukutsaban niya ang mga miyembro ng Itbulaga. Bilyon-bilyon ang pinapaimbestiga dito at dapat hindi na dinidelay pa. Halaka mga kababayan. Malupit. Ang lulupit. Ayan. Oh. Ano sinasabi dito? O, tignan yung mga kababayan, no? The Wonder, isang INC, kain suka kahit alam naman na mali na ginagawa. Sige nga, tatanungin kita. Diba simula pa diba pinagbabawal? Ano yan? Hindi naman eh. Vlogger tayo eh. Vlogger tayo. Trabaho ko ito. Ito kasing isang basher na si Leo Bonifacio. Vlogger po ako. Si Katunying, iglesia din yan. Journalist yun, trabaho niya. So itong issue ng politika, dahil trabaho ko, as long as na hindi ko ginagamit yung sinasabi mo na pinupuna mo sa akin, bakit ako sumasali sa politika, walang problema yon as long as na
hindi mo ginagamit yung pagkaano mo, yung sinasabi mong reliyon ko. Bakit si Katunying? Si Senador Marcoleta, politiko. Vlogger po ako. Hindi po bawal ang vlogger. Ito po, profession ko ito, trabaho ko ito. Ba't nyo ako pagbabawalan? Ito, nagkukunwari itong si Leo Bonifacio. Diba? Ba't mo ako pagbabawalan na mag-topic ng politika? Diba? Honghang ka ba? Diba? Oh, pumapapel na naman. Oh, diba? Attorney, para makatakas ang kurakot, kay suspended ang hearing. Yang si Lacson nagbago ng estilo. Alaka, ito pa isang abogadang may tililing utak. Parang walang nangyari sa bansa natin. Pilik mata na lang. Ay, grabe naman yan, mga kabayan. Itong mga mga ewan ko sa inyo, mga loyalista kayo. Alam nyo na nagnanakaw na sila. Ginawa na tayong tanga. Kasama kayo, mga loyalista kayo. Kapit to ko pa rin kayo? Pinagtatanggol nyo pa rin? Mga bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita na ginago na po mga Pilipino? Ginawa na nila tayo patay gutom? Ano yung kapit to ko kayo? Ganun pa rin kayo? Ano naman ngayon? Bahala kayo sa buhay nyo. Kung tinapalan na kayo ng pera, basta kami. Kung meron tayong nakikitang mali, hindi pwedeng maging tama ang mali. So, suportahan ko si Senador Marcoleta hanggang sa huli ng kanyang laban. Sinasabi ko sa inyo. O, kita nyo po itong pera, o. Nakikita nyo po itong pera na ito. Bulag ba kayo? Bulag ba kayo sa katotohanan? O, kita nyo ang katotohanan. Bulag ba kayo? O, sige nga. O, yan ang ninakaw ng mga politiko. Ayan yung mga amo nyo, yan ang mga ninakaw nila, pinagtatanggol nyo pa rin? Ninakaw na mga pera natin? Solid, loyalista pa rin kayo? Ano, sabihin nyo nga, ba't kapit to ko kayo mga loyalista kayo? Tapos sasabihin nyo kami mga bulag. Kayo yata ang bulag, nagnanakaw na sila, todo tanggol pa rin kayo. Binabas nyo pa rin si Marcoleta. Naglabas ang totoong witness. Binabas nyo si Marcoleta. Naglabas ng resibo si Katunying. Binabas nyo si Katunying. Tapos ngayon ibabas nyo ako. Ba't ako sumasama sa politika? Trabaho ko ito. Honghang ba kayo? Huwag nga ako, mga bulag kayo. Huwag nga ako. Huwag nyo akong gigilin. Umaapaw na kabaliwan mo, mga loyalistang baliw. O, tignan nyo po mga kababayan. Mga school bukol. O, tignan nyo mga kagagagawan ng school bukol. Diba? So, ngayon, balik po tayo dito. Balik po tayo dito sa interview ni Pampilo Lacson. Ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan naka-ready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa nabanggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Hausman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily
ng members na majority block. Aha. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. No? Narinig natin si Senator JV, Opo. Senator Sherwin, ganun din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. Apo. I serve at the pleasure of my peers. No? At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Aha. Ayan mga kababayan, naiisip ng bumitiw at magkusang bumaba sa pwesto si Lacson. Ito yung sabi niya ha, kung hindi na daw natutuwa, hindi na satisfied ang kanyang mga kasama sa majority, willing daw siyang bumaba sa pwesto. Halaka, ulitin nga natin. Naku po, yari, bababa na sa pwesto. Especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Aha. Sir, kino-consider niyo po yan? Ngayon? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, Halaka. isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues. Halaka mga kababayan, willing siyang bumaba at mag-resign bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Halaka. Kasi nga mga kababayan, nape-pressure na siya. Hindi niya na kayang matagalan. Gusto niya nang bumaba sa pwesto kasi nga hindi na po natutuwa ang kanyang mga kasama. Kasi nga mga kababayan, alam niyo kung bakit. Kasi nga si Ping Lacson, ayon sa mga balibalita, dinungisan po niya ang Senado. Ayon sa kanyang mga statement, nagtampo kasi ang mga senador na halos lahat daw ng insersyon ng mga senador ng 20 itong nakaraan, lahat ng senador, yung insertion daw parang mali na. Parang meron ng anomalyang nangyayari. So ngayon mga kababayan, napipinto kasi na nagkakaroon ng coup or pagpapalit ng leadership ng Blue Ribbon Committee Chairman, pati Senate po naninilikado. Talagang gusto na ring sibakin si Lacson dahil nga po sa kapalpakan nila na ginagawa dito sa investigasyon na tila nalilihis. Hindi po naaayon sa direksyon ng batas. Puro paliko-paliko. Pagka merong isinasalang na witness, hinaharang. Kaya dito, na-pressure na ito si Lacson, ay, mag-resign na lang ako. Tila hindi na natutuwa ang mga kasama ko. Halaka. Galing na mismo sa kanya mga kababayan na willing siyang mag-step down or mag-resign. Pag hindi na natutuwa ang kanyang mga kasama. Halaka. Ulitin natin. Bilang chairperson at humanap sila ng ibang masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Aha. Sir, kino-consider niyo po yan? Ngayon? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Pinag-isipan ko na yun, is an option. Aha. Sir, Sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. Apo. I serve at the pleasure
of my peers, no? At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Aha. Sir, kino-consider niyo po yan? Ngayon? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation oo. na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. O yan mga kababayan, pinaparinggan niya po si Senador Marcoleta, meron nang nanggugulo. Meron nang humaharang. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na si Marcoleta ang nanggugulo? Meron ngang lumabas na witness, si Gutesa. Hindi kayo interesado. Wala kayong balak imbestigahan. Imbes na ang imbestigahan, yung kanyang sinasabi, yung binabanggit sa kanyang salaysay, ang iniimbestigahan nyo, si Gutesa. Ginagawa nyong sinungaling. Ginagawa nyong peke. Ginagawa nyong nagfalsified ng dokumento. Yun ba yung nanggugulo, Senator Lacson? Sagutin mo nga ito. Ba't mo sinasabi na gumaganda na ang takbo ng Blue Ribbon Committee sa aking liderato? Yun nga lang, nagsisimula pa lang, may nanggugulo na. So, ibig sabihin, si Marcoleta yung nanggugulo. Diyos ko, Senator Lacson, bumaba ka na nga. Totoo nga na di mo na kaya, nape-pressure ka na kasi nga marami nang lumabas. O paano mo sasagutin yan? Senator Risa Hontiveros, merong insertion na 3 billion. 750 million sa flood control. Paano yan? Diyos ko po mga kababayan. Sasabihin niya, may nanggugulo. Okay na sana. Kaso, ginugulo ni Marcoleta. Si Marcoleta lang naman yung ano dyan yung sinasabi niya na may nanggugulo di bumaba ka na lang para palitan ka na ni Marcoleta ulit. Di ba mga kababayan, nakita niyo po, ginugulo daw siya, okay na sana, o ba't nyo tinigil? Kasi nga, marami na namang lumabas, may resibo si Magalong. Sabihin mo, ginugulo kaya tinigil mo. O sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, tinigil kasi gumagawa kayo ng script. 24/7 na ginagawa yung project sa Ilocos Norte. Hala ka mga kababayan, meron na namang naaamoy. At nakikita ang taong bayan na ginagawa nila. Hala ka. Ulitin natin. Statements ng aking mga peers, aking mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako personally, medyo nagulat ako na may ganun pala.
Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto. Hindi ba totoo, Mr. Lacson? Bakit hindi mo pinapatawag yung SunWest Corporation na pag-aari ni Saldico? Bakit hindi makita si Martin Romualdez sa Senado? Tapos may tinatawag kang parliamentary culture na hindi pwedeng ipatawag si yung kumpare mo. Si Martin Romualdez. Invitation, pwede naman. Halatado naman na gustong-gusto mo na yung mga kasama mo ang magulpi sa Senado sa investigasyon. Pero yung mga legit na mga involved dyan sa gumawa ng mga korupsyon, hindi mo kayang ipatawag. Lalong-lalo na yung the name that cannot be mentioned. Tayo sasabihin mo, maganda pamamalakad ko. May gumugulo. Okay na sana pero ginugulo ang aking ginagawang investigasyon. Ibig sabihin, inililihis ka nila sa maling direksyon ikaw yung umiiwas para matukoy yung tamang culprit dito. Sige nga. Ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Nako po mga kababayan, maganda itong development. Sige, mas okay na mag-resign ka na lang kasi hindi mo naman kayang pangatawanan. Hindi mo naman kayang hulihin yung mga malalaking isda. Hindi mo kayang hulihin mga totoong culprit. Ang iniimbestigahan mo lang yung mga dinadawit dito. Pero yung tunay na big boss, hindi mo tinatarget. Puro mga Bryce, puro Diskaya, puro itong si Gutesa na nagbanggit ng malaking buhaya, ayaw mo. O ngayon, pinaimbestigahan mo pa. Pinasugpina mo pa yung dalawa, si Marcoleta at yung si Gutesa. Sino ngayon ang nagloloko? Sino ngayon ang itbulagaan? Noon time show ba ito na kung anong gusto mo, yun ang mangyari? Hindi bulag at hindi tanga ang mga tao. Senator Lacson, mag-resign ka na. Yan ang sinasabi ng mga tao sa comment. Mag-resign ka na kung ganyan ka. Kung hindi mo kayang pangatawanan, hindi mo kayang targetin ang mga tunay na buhaya, lumayas ka sa pagiging chairman mo dyan. Pabalikin nyo si Marcoleta. Yan ang taong walang kikilingan. Walang sasantuhin. Malaki man o maliit na buhaya. Ipapakulong niya. Ikaw, namimili ka Meron ka pang tinatawag na parliamentary Diba? Para maging alibay, maging dahilan para hindi ma-invite yung tunay na culprit. Di nga. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama,
hindi naman ako ganong kamanhead o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Alam niyo, Senador Lacson, kung naging neutral lang kayo, hindi niyo hinarang itong witness ni Marcoleta, itong si Master Sergeant Gutesa, bibilib kami sa inyo. Kung tinimbang-timbang nyo lang yung mga nangyari, sige, merong Bryce, merong JP Mendoza, merong Henry Alcantara, meron pang Bernardo. May Diskaya pa na dalawa, yung magkasawa. May pumasok na Gutesa. Kung yan pinapasok mo, kung yan hindi mo pinakailaman, kung yan in-entertain mo, hindi ka pagdududahan, Senator Ping Lacson, na meron kang kinikilingan, na meron kang pinagtatakpan, na meron kang tinatago, na ayaw malaman, na ayaw mong malaman at mabulgar sa taong bayan. Kung hindi mo hinaharang si Senador Marcoleta, bibilib kami sa inyo. Bibilib kami sa inyo ni Tito Soto. Ikaw, Lacson, bibilib ako sa iyo, personally. Pero dahil sa ginawa mo, pinasugpina mo pa si Marcoleta, pinasugpina mo si Gutesa. Anong gusto mong marinig sa amin? Hindi ako basher, isa akong observer. Senator Ping Lacson, legit po ako. Hindi bulag ang mga tao. Nag-o-observe kami. Kasi nga, grabe ang nangyaring pagnanakaw. Ano, ganun-ganun na lang? Tago-tago dito, tago doon? Para hindi halata? Kunwari ganito, ganyan? Hay, Diyos ko Lord. You have to decide, mga kababayan, kung totoo ito sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Yan ang dahilan kaya itong si Ping Lacson, sinira niya po yung credibility ng Senado. Kumbaga, nag-ala Superman siya na siya malinis, si Tito malinis, yung the rest of the senators ay hindi na malinis. Kaya nagkaroon po ng conclusion na itong si Lacson at Tito Soto, they are the one who decide para
i-discredit yung buong Senado dahil sa kanila nasira. O kaya yan, napahiya na itong si Lacson kaya gusto niya nang mag-resign, na pressure na sa laki ng obligasyon niya kasi hindi niya kayang panindigan. O yan kasi, di ba kung ayaw nyo palang insertion, ba't di kayo gumawa ng batas? Di ba? Hindi naman masama ang insertion, masama lang yan kung yung pag-i-insert nyo, nangungumisyon kayo. Yun ang masama. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after nung aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Wala masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Ito pa mga kababayan, yung resibo na pinakita ni Katonying, na itong si Katonying po, binash, dinamay po yung pamilya dahil po sa pinakita na resibo tungkol po kay Risa Hontiveros na may 3 billion na insertion sa mga proyekto. Meron din siyang in-insert doon sa flood control. Meron sa road widening, infrastructure na mga building, mga kalsada, espalto, yung mga kung ano-ano pang mga project, napakarami, halagang 3 billion po. Pinakita ni Katonying yan. Paano ipapaliwanag yan na sinasabi ni dininay niya, fake news si Katonying. Paano niya ipapaliwanag yan, Senator Risa Hontiveros, Lacson? Kasi sinasabi ni Lacson, si Senator Risa Hontiveros ang pinakamalinis na senator. Galing mismo sa kanya. Yan yung mga nababasa natin sa mga komento. Diba? Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, write-off, Yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments Wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. So yan ang balita mga kababayan. So anong masasabi nyo po sa sinabi ni Senador Lacson na balak niya nang sibakin yung sarili niya at mag-resign bilang Blue Ribbon Committee Chairman at magpalit na ng bagong liderato? Ibalik mo si Marcoleta, ibalik mo si Cayetano, si Bakin rin yan, si Tito Soto, para matapos na kung meron kayong delikadesa. Di ba mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po. Ayan Senate of the Philippines, School Bukol Monument. Mga kababayan, salamat po.